World leaders are now preparing for Russia to launch World War III. Totoo ba ang mga bali-balita na sinasabi na ngayong taong 2024 magsisimula na ang World War III? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Dahil sa iba't ibang mga kaguluhan at di matapos-tapos na mga conflict sa iba't ibang parte ng ating mundo, marami tuloy ang nagsasabi na posible na maaaring magsimula na yung World War III anumang oras sa panahon natin ngayon. Maaaring yung World War III na yan, matagal na pinag-uusapan yan. Sinasabi nga na noon pa man pwede na mag-start yan. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, may lumalabas na balita na sinasabi na ngayong taon daw o sa mga susunod na taon, pwede na magsimula yung World War III. Kasi merong nag-leak na information na sinasabi nila, yun daw yung plano sa pasimula ng World War III. Ang Europe ay naghahanda na sa posibleng pag-atake ng Russia sa mga bansa na kaalyado ng NATO. Kabilang sa mga kaalyado ng NATO ay ang Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom, United States at iba pang mga bansa. Ayon sa nag-leak na information, sinasabi na nais pa ni Vladimir Putin na palawakin ang kasalukuyang nagaganap na digmaan doon sa Ukraine. So ayon doon sa nag-leak na information, sinasabi na meron ng planong ginagawa itong Russia para nga sa nalalapit na World War III. So ano-ano nga ba yung paghahanda na yon? Isa-isahin natin. So tingnan natin dito yung 10 hakbang na plano na pinaniniwalaan ng German military na gagawin ni Putin para dalhin ng NATO sa digmaan sa Russia. Na ito nga yung pwedeng magpasiklab ng World War III. So una, sinasabi na pagdating ng February 2024, mag-uutos daw itong si Putin ng isang mass mobilization na 200,000 na mga sundalo upang palakasin na kanyang naubos na hukbo pagkatapos ng halos 2 taon na gera doon sa Ukraine. Pangalawa, pagdating ng tagsibol ng 2024, sinasabi naman na maglulungsad si Putin ng bagong opensiba. Ang Kremlin ay maaaring magsimula ng isang bagong opensiba pagdating ng tagsibol sa buong Ukraine. Ang senaryo ay magpapahiwatig na ang Russia ay unti-unting sisirain ang hukbo ng Ukraine para masigurado ang tagumpay pagdating ng July. Pangatlo, pagdating ng July 2024, magsisimula na ang pag-atake sa kanluran. May mga impormasyon na nagsasabi na sa taong ito, pagdating ng July, magsisimula ang isang matinding pag-atake. Pero ito ay hindi pag-ataking pisikal. Ito ay cyber attack. Ang cyber attack na ito ay gagawin ng Russia sa Estonia, Latvia, at Lithuania. Pagdating naman ng September 2024, ito na yung pasimula ng pag-usbong ng mga tropa doon sa silangan. Sa pagkakataong ito, sinasabi na maaaring gamitin na ng Russia ang tinatawag na Zapad 2024. Isang malaking military exercise na makakapag-produce ng humigit kumulang 50,000 na mga sundalo mula sa Russia para nga sa nalalapit na digmaan. Panglima, pagdating ng October 2024, meron tinatawag na secret plan para sa Suwalki Gap. Sa pagkakataong ito, ililipat na ng Russia ang mga sundalo at mid-range missiles sa Kaliningrad. Ito ang pinakakanlurang teritoryo ng Russia. Ang lihim na layunin ng Kremlin ay di umano'y salakayin at sakupin ang Suwalki Gap. Pagdating ng December 2024, isang worst-case scenario exercise ang maaaring samantalahin ng Russia pagdating ng halalan sa pagkapangulo doon sa US. Gagamit sila ng propaganda na tinatawag na border conflicts or riots with numerous deaths upang magudyok ng karahasan sa lugar ng Suwalki Gap at maghasik ng kaguluhan doon. Pangpito, pagdating ng March 2025 sa susunod na taon, gagamitin ng Russia ang isang pagtitipon ng UN Security Council upang pawalang katotohanan ng paratang na ang kanluran ay naghahanda na sa pag-atake sa Russia. Ang Moscow ay magkakaroon ng 2 dibisyon ng tangke. Yun ang Mechanized Infantry Division at ang Division Headquarters, na may halos 70,000 na hukbo na nakatalaga na malapit sa hangganan ng NATO. Pangwalo, pagdating ng May 2025, magpapasya ang NATO sa measures of credible deterrence upang maiwasan ang posibleng pag-atake sa Suwalki Gap. Mahigit 200,000 sundalo ang nakatalaga sa Belarus at Kaliningrad. Pagdating ng summer ng 2025, dito na papasok ang tinatawag na Day X. So dito magpapadala ang NATO ng 300,000 na mga tropa sa silangang bahagi nito upang kontrahin ang lumalaking banta ng Russia. At pang-10, ang World War III. Matapos ang lahat ng plano na yan, mahigit 250,000 tropa mula sa Russia at NATO ang maglalaban sa Suwalki Gap. So sa labanan na yan, dyan daw sisiklab ang World War III. So yun po yung sinasabi nila na nakuwang informasyon sa sinasabi nga na plano ni Vladimir Putin o ng Russia para sa nalalapit na World War III. Marami na talagang mga nagke-claim na sa panahon natin ngayon, pwede na magsimula yung World War III o sa mga susunod na taon. Sabi ko nga sa inyo, dahil nga napakarami ng mga kaguluhan na hindi matapos-tapos at hindi maayos-ayos.
So napakarami ng mga balita na kumakalat sa panahon natin ngayon at kahit sa social media na yun nga pwede na magsimula yung World War III sa taon natin ngayon. Bukod sa mga balita na yan na sinasabi nga pwede na mag-start yung World War III sa panahon natin ngayon, ayon din kay Donald Trump na dating presidente ng USA, sinasabi niya na anumang oras sa panahon natin ngayon pwede nang sumiklab yung World War III. Ayon kasi sa kanya, sinasabi niya na siya yung susi para mapigilan yung World War III. Bali-balita rin sa internet ngayon na maraming mga bilyonaryo ang nagpapagawa ng mga underground bunker. So para saan ba itong underground bunker na ito? So ito ay tinatawag din na doomsday bunker. So sinasabi na dito raw pupunta yung mga tao kung sakali mo magkaroon ng mga kaguluhan tulad na lamang ng digmaan o mga sakuna. So iba't ibang mga bilyonaryo ang nagpapagawa na raw ng ganito, kasama na nga dito yung founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. So dahil sa mga balita na yan, na mga nagpapagawa na raw ng mga underground bunker, sinasabi nila na preparasyon daw ito para sa nalalapit na World War III. So dahil sa mga balita na yan na patungkol nga sa World War III, dapat ba natin itong paniwalaan? Posible ba na sa panahon natin ngayon, magsimula na itong digmaan na ito? Sa totoo lang mga kapatid, sinasabi na ng Biblia na magkakaroon talaga ng digmaan. Bagamat hindi sinasabi doon yung World War III, pero sinasabi doon na sa mga huling araw sa panahon natin ngayon, magkakaroon ng mga digmaan. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So yan po yung sinasabi ng Biblia at nakikita natin sa binasa natin na yan, nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. Dahil alam natin na tayo ay nasa mga huling araw na, alam natin na itong prophecy na ito, nagaganap na siya sa panahon natin ngayon. Kasi nga, nakakarinig na tayo ng iba't ibang mga balita patungkol sa mga digmaan. At hindi lang yan, nagsisimula na yung digmaan sa panahon natin ngayon. So wag na po tayong magulat sa mga nababalitaan natin na yan, na pwede magsimula yung World War III. Dahil anytime, pwede na talagang magsimula po yan. So malinaw kasi ayon sa binasa natin ang sabi doon, maglalaban-laban yung mga bansa. So ibig sabihin niyan, napakaraming bansa ang maglalaban-laban. So posible pwedeng yan yung World War III. So dahil yan yung sinabi ng Bible, paniwalaan natin yan. Bagamat nakakarinig tayo ng iba't ibang mga balita patungkol sa mga digmaan, pero mga kapatid, sinabi na yan ng Biblia noon pa man. Kaya dapat paghandaan natin itong nalalapit na mga digmaan na to. Kasi nga anytime pwedeng sumiklab yung World War III sa panahon natin ngayon. Sa mga nababalitaan natin na yan na sinasabi nga posibleng mag-start yung World War III sa panahon natin ngayon, wag po nating baliwalain yan. Wag po natin siyang gawing biro. Dapat seryosohin po natin ito. Kasi nga, sinasabi ng Bible, magkakaroon talaga ng digmaan. Kaya dapat, ihanda natin yung ating mga sarili sa mga pwede mangyari pagdating ng panahon. Ihanda natin yung mga sarili natin, physically at spiritually. Nang sa ganon, mas magawa natin yung dapat natin gawin kung sakaling dumating man itong digmaan na ito. Bagamat mayroong mga darating na digmaan, at ngayon nga, nagsisimula na yung mga digmaan na yan, pero mga kapatid, huwag po kayong matakot kasi nga naniniwala tayo na kahit anong mangyari sa mundo na ito, kasama natin ang Diyos. So dapat mga kapatid, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Dahil sinasabi ng ating Panginoon, anumang mangyari, hindi niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.